Bagyong Lando, bumabayo sa Luzon. Malakas na hangin, namintala ng bahay at iba pang istruktura. Baha sa ilang bayan, lagpas tao na. Ilang dam, nagpapakawala pa ng tubig. Isang barge, muntik bumangga sa seawall ng Manila Bay. Mga lugar na walang pasok bukas, alamin. Isang araw matapos i-anunsyo ang Itbulaga sa tamang panahon. Tickets, paubos na. Album launch ni Alden Richards, Dinumog. Magandang gabi po. Damang-dama ang bagsik ng Bagyong Lando sa Aurora kung saan ito naglandfall kanina madaling araw. Halos 5 oras din ngayon ang bagyong lalawigan, ilang lugar ngayon ang isolated. At mula sa Baler nakatutok live, si Oscar Oy. Oscar? Yes, Jiggy, Pia, mula nang maglandfall ang Bagyong Lando dito sa Aurora, naging napakabagal ang takbo nito. 3 kilometers per hour. Dahilan para mababad ng gusto ang buong lalawigan sa napakasamang panahon. Hindi yan tunog ng sirena, kundi ugong ng malakas na hangin na magdamag na umalingaw sa aming tinutuluyan sa Baler, Aurora. Ganyan kalakas ang hangin bumayo sa amin bago man maglandfall ang Bagyong Lando, pasado 1:00 madaling araw. At sa paglipas ng oras, lalo pang tumindi ang sumit ng panahon. Wala po tayo sa labas, so narito tayo sa loob ng unang palabag ng aming tinutuluyang hotel. Pero yung hangin pumapasok na rin dito. At para makita nyo kung gano'ng kadilim sa labas, kung wala yung ilaw ng aming camera, pitch black na yan sa lakas ng ulan na hinalong malakas na hangin. May 5 oras na ang lumipas, sige pa rin ang bayo ng hangin. Nang magliwanag, tumambad na ang pinsalang dulot ng bagyo. Bagsak ang ilang puno, pati mga kable ng kuryente. Ilan sa mga bahay dito sa poblasyon na pinsala ng gusto. Ang isa sa mga pinakamalaking restaurant dito sa Baler, gumuho. Ay, kala ko namin, makuha na rin kami doon sa loob eh. Bakit? Hindi na rin po malabas at malakas yung hangin. Nagpatuloy ang buhos ng ulan sa buong maghapon. Dahilan para bahayin ang ilang lugar tulad ng Sitio Buhangin, Barangay Pinggit, Obligasyon at Kalabuanan. Ang paaralang ito, pinaharin. Pahirapan naman sa pagkalat ng impormasyon sa lagay ng ilang bayan. Bagsak kasi ang komunikasyon sa lalawigan. Wala rin kuryente sa malaking bahagi ng probinsya. Ang kasiguran na nanatiling isolated mula pa kahapon at hindi makontak para malaman ang lawak ng pinsala. Hindi pa rin matiyak kung kailan maumpisahan ang clearing operations dahil di pa tiyak ang mga nakaambang peligro. Kanya-kanyang remedyo ang ilang residente, huwag lang matangay ng hangin ang kanilang mga bubong. Nauna nang inilikas ang mahigit 200 pamilya mula sa 24 na barangay. May mga nakahanda namang relief goods para sa mga apektado ng bagyo. Nalubog naman sa baha ang ilang bahagi ng bayan ng Dinalungan. Ilang kalye ang di madaanan ng maliliit na sasakyan. Ang isang tricycle nga, pinagtulungan pang buhati ng ilang lalaki, may tawid lang sa baha. Sa ngayon, prioridad ng PDRRMO na may balik ang komunikasyon sa probinsya ng Aurora. Sa Baler Complex naman, inilikas ang mga nakatira sa coastal at low-lying areas, pati na ang ilang dayuhang turista. Jiggy, bunsod ng pagbaha, naging abala ang mga pulis sa buong maghapon sa pag-rescue doon sa mga natrap. At kanina, bago mag-dilim, nakuna ng GMA News nang i-rescue nila itong 2 senior citizen na dahil sa katandaan ay hindi na nagawang makaalis sa kanyang lugar nang biglang tumaas ang tubig. Sa kabuuan, basta huli nating ulat na nakuha, mahigit 2,000 na ang individual ang nailikas sa buong lalawigan ng Aurora. Jiggy? Maraming salamat, Oscar Oida. Nagpastao na ang baha sa ilang bahagi ng Isabela at pinangangambahan baka lumala pa ito dahil nagpapakawala ng tubig ang Magat Dam. Mula sa Isabela, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi?
Bagamat hindi direktang naranasan ang bagsik ng bagyong Lando, Pia ay taliwas sa mga naunang forecast, nakaantabay pa rin nga ang mga otoridad at mga residente dito sa probinsya ng Isabela kahit umibang pinangangambahan, baha dahil sa mga umaapaw na ilog. Sa taas ng baha, buong na lang ang makikita sa 5 bahay sa Barangay Apnay, Alicia, Isabela. Ang 3 iba pang bahay, tuluyan na raw nalubog. Walang matuluyan ngayon ng ilang residente, kaya nasa gilid ng kalsada ang kanilang mga naisalbang gamit, maging mga alagang hayop. Baha na rin sa malaking bahagi ng Ilagan City, lampas taon na ang tubig sa ilang barangay. Halos bubong na nga lang makikita sa strukturang ito. Pinalikas na ang mga nakatira sa mabababang lugar kabilang ang Barangay Santa Barbara. Inaasahan pang lalala ang pagbaha dahil sa pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam. Mataas na rin ang level ng tubig sa Pinakanawan River sa bayan ng Benito Soliven. 2 barangay na ang isolated dahil dito. Pero kahit peligroso, mailan pa rin ang ahas tumawid sa ilog. Silita sila ng mga pulis. Tila hindi pa maiibsan ang kalbaryo ng mga binaha. Ngayong hapon, muling nagbukas ng isa pang gate ang Magat Dam dahil sa laki ng volume ng tubig na pumapasok sa reservoir. Bago buksan ang ika-4 na floodgate, makikita sa drone video na ito ang lakas ng dagasan ng tubig mula sa 3 nakabukas na gate ng Magat Dam. 1,400 cubic meters per second ng tubig ang pumapasok sa Magat River na tumutuloy sa Cagayan River. Kaya bagamat hindi gaanong naramdaman ang bagsik ni Lando dito sa Isabela, pagbaha ang posibleng maging problema. Bukod sa baha, may mga nagtumbahang puno. Dito sa Santiago City, Isabela, mabilis namang nakapagsagawa ng clearing operation ang Santiago City Rescue 1021 at mga pulis. Ilang puno rin ang natumba sa kalsada sa bayan ng Itiague. Natanggal ito ng mga miyembro ng Philippine Army. Ina-assess naman ng mga lokal na pamahalaan ang pinsala sa agrikultura sa probinsya. Bagamat marami na ang nakapag-ani bago pa dumating ng bagyo, may ilang naiwan dahil hindi pa hinog ang mga butil ng palay. Habang ang ilang magsasaka naghahanda ng isalba ang kanilang mga pananim ngayong hapon, ay nadagdagan pa piya yung mga ipinagutos na lumikas, partikular sa mga nakatira malapit sa Cagayan River na inaasahang patuloy na lalaki habang unti-unting bumababa ang ulang bumagsak sa mga kabuntukang nakapaligid dito sa probinsya. Yan ang latest mula dito sa Santiago, Isabela. Pia? Maraming salamat, Rafi Pino. Brownout naman sa ilang bahagi ng Zambales, may mga inilikas na ring residente dahil sa banta ng landslide at storm surge. Yan ang tinutukan ni Dano Tingkung. Malakas na hangin ang gumising sa mga taga-Zambales. Linggo ng umaga, ganito na kalakas ang hangin dito sa dalampasigan ng iba sa Zambales, partikular sa Barangay Santo Rosario. Sa lakas ng hangin, masakit na ang hampas ng ulan sa batok. At yung mga bangka, katulad nito, ay kinailangan ng i-fix sa mga pundasyon ng bahay para hindi matangay. Sabi ng mga mangingisda, bagamat wala pa naman daw sila nakikitang anumang senyales ng daluyong sa puntong ito, dahil may gale warning na nakataas, nakahanda silang lumikas anumang oras. Bandang tanghali, lumakas na ang ulan. Naputol din ang supply ng kuryente sa mga bayan ng Subic at Masinloc at ilang barangay ng Botolan, San Marcelino at Castilleros. Sa bayan ng Santa Cruz, 27 pamilya ang lumikas dahil sa banta ng baha, landslide at storm surge. Sa San Fernando City, La Union, nanganganib matanggal ang bubong ng Ortega Gym dahil sa lakas ng hangin. Posibleng ilipat na sa ibang evacuation center ang 40 pamilya na sumilong doon. Mahigit 30 bahay naman ang nasira sa lugar. Ilang kubo rin ang binasak ng malakas na hangin sa Nawag City, Ilocos Norte. Tinalian na ng ilang residente ang kanilang mga bubong para hindi matangay. Sa Ilocos Sur, bagamat lumalaki ang mga alon sa dalampasigan, hindi pa naman daw kailangan lumikas ng mga residente. Brownout naman sa ilang lugar sa Baguio City matapos mahagip ng mga natumbang puno ang linya ng mga kuryente. Wala pa namang landslide sa ngayon. Nananatiling passable ang Quezon Road dahil naman sa pagtaas ng alon na sinabayan pa ng high tide, inilikas na mga nasa 80 pamilya sa mga coastal barangay sa Tagkawayan, Quezon. Mahigit 500 residente rin ang pinalikas mula sa iba't ibang barangay sa Infanta. Darating ko, nakatutok, 24 oras. Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Inaasang patuloy na magiging mabagal ang galaw ng bagyong Lando. Hanggang kailan kaya ito magtatagal sa Luzon? Alamin na natin mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Magdani!
Pia, base sa track ng Pag-asa, hanggang Miyerkules ng umaga, posibleng magtagal ang Typhoon Lando dito sa mainland Luzon. At yan ay dahil sa dalawang high pressure area o HPA na nasa magkabilang gilid ng bagyo. Ang HPA dito sa may kanluran o dyan sa may China, yan ang pumipigil sa bagyong Lando para naman pumunta dito sa may West Philippine Sea. Samantalang yung HPA naman na nandiyan sa may silangan, siya namang nagtutulak sa bagyo para ito ay kumilos pakanluran, hilagang kanluran. Sa ngayon, inaasahang babagal sa 5 km per hour patungo ng west-northwest ang kilos ng bagyo na huling nakita dyan sa may Santa Fe, Nueva Vizcaya. At napanatili pa rin ng bagyong Lando, ang lakas ng hangin nasa 150 km per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot pa rin ng 185 km per hour. Dahil sa bagyong Lando, nakataas ang public storm warning signal number 3 ng Pag-asa sa Nueva Ecija, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales. Signal number 2 naman sa Cagayan, kasama ang Calayan at Babuyan Group of Islands, Isabela, Aurora, Abra, Apayao, Ilocos Norte, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Northern Quezon kasama ang Polillo Islands at dito sa Metro Manila naman sa Batanes, Cavite, Laguna, Batangas at nalalabing bahagi ng Quezon Province. Delikadong pumalaot ang mga may maliliit na sakyang pandagat sa mga seaboards of Luzon and Visayas. Bukas, mas sungit na lagi ng panahon pa rin ang maranasan dyan sa Northern at Central Luzon, lalo na sa mga rehiyon ng Cordillera at Ilocos. Mas mainang ulan naman ang asahan dyan sa may Mimaropa at rehiyon ng Calabarzon at mas maliwalas sa panahon na ang bukas siyang pero bahagyang mas mahina na lamang ang inaasahan at bababa na rin ang tsansa ng ulan simula Martes hanggang sa mga susunod na araw. Hanggang tamtaman naman ang lakas ng ulan sa may Western at Central Visayas sa maghapon at may hinang ulan naman sa hapon ng asahan dyan sa may Eastern Visayas. May mahinang ulan din sa Zamboanga Peninsula sa umaga at sa hapon, Northern Mindanao na ang makakaranas ng ulan, lalo na yung Northern Mindanao kasama ang Caraga region. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Pagplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Suspendido na ang klase bukas sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa bagyong Lando. Walang pasok sa lahat ng antas sa Pateros at sa lahat ng lungsod sa Metro Manila. Maliban na lang sa Quezon City na hanggang high school ang suspension ng klase. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa Bulacan, Laguna, Cavite, Nueva Ecija, Pampanga, Isabela, Rizal, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan at Bataan. Mula preschool hanggang high school naman ang class suspension sa Tarlac. Barge sa Manila Bay, muntik na sumalsad sa seawall dahil sa lakas ng hangin at alon. Bustos at Ipo Dam, nagpapakawala na rin ng tubig. Ilang lugar sa Bulacan, posibleng bahain. At out of nation, dinumog ang launching ng album ni Pambansang Day, Alden Richards. Tulog lang dito sa 24 Oras Weekend. Ilang lugar sa Metro Manila, ang isang barge sa Manila Bay, muntik pang sumalsad sa seawall. Kasagsagan ng malakas na ampas na malapit sa seawall ng Manila Bay sa Rojas Boulevard. Sa kuha ni Yus Cooper Masul Persyan, kitang-kita ang paglutang ng barge sa maalong tubig. Kumalas sa pagkakaanglang AC Shanghai barge na may kargang coal o karbon, pati ang humila nitong tugboat kamuntik na rin sumadsad. Ayon sa Coast Guard, 10 crew ang sakay ng tugboat na ligtas naman. Napakalakas ng hangin at malakas din ang ampas ng alon dito naman sa seawall ng Rojas Boulevard. Pero kung hindi alintana ng ilan nating kababayan ang peligrong posibleng idulot nito, lalo takilan sa kanila, nananatili pa at namumulot ng kalakal dito sa tabing dagat. Ang mga nakatira malapit sa seawall ayaw ring patinag. Ang mag-inang ito sumisilong sa toldang pinatitibay ng mga napulot na kahoy sa tabing dagat. Dito na lang po talaga kami wala ko kami patanay pa. Talaga maraming kawayan. Papapilan. Dahil sa malakas na hangin, bumagsak ang isang puno sa Quezon Avenue. Sumabit pa ito sa live wire at nagdulot ng pagsiklab ng kuryente. Ang UN Avenue at Taft Avenue, sinakop nito ang 3 lane ng kalsada. Agad din itong inalis ng mga otoridad.
Nakalerto na at masusing binabantayan ng rescue team sa Barangay Tumalo, Marikina City ang level ng tubig sa Marikina River. Ang ilang residente kanya-kanya ng paghahanda. Malakas yung pasok ng tubig ngayon. Kaya inahon ko itong dapat pakinabangan, kinuha ko na. Mag-aalas 2 ng hapon na mag-first alarm sa Marikina River dahil umabot na sa 15 meters ang level nito. Malalaking alon at hangin din ang naranasan sa Barangay San Jose sa Navotas. Kaya sa pilitan ng pinalilikas sa mga residente sa tabing dagat. 7 pamilyang nauna lang nagkusang lumikas matapos tangayin ng malakas na hangin ang kanilang bubong. Steve Daisa, nakatutok, 24 oras. Nagliparan naman ang mga yero mula sa mga bubong sa ilang bahagi ng Nueva Ecija at sa lakas ng hangin, nabuwal din ang mga puno. Mula sa lungsod ng Cabanatuan, nakatutok live si Cesar Apolinario. Cesar? Piya ngayon pa lang naramdaman ng mga residente ng Cabanatuan City ang matinding epekto ng Bagyong Lando. Tulog ang karamihan na magsimulang magparamdam ang Bagyong Lando sa Nueva Ecija. Kasunod ito ang sunod-sunod na brownout. Ang iwanan, mas malakas na ang hangin, partikular dito sa Cabanatuan City. Kabila ang paglipad ng mga yero mula sa mga bubong ng mga bahay. Kanya-kanyang bantay na rin ng mga residente sa kanilang ari-arian. Kinakabahan ako yung bahay namin kasi maliit lang kung umaga, lumala pa ang hangin sinabayan ng malalakas sa pagbuhos ng ulan. Pinutumba nito ang ilang malalaking puno. Nagsagawa na ng clearing operations at inayos na rin ang mga linya ng kuryente. Nag-preemptive evacuation na bago pa man dumating ang bagyo sa halos 760 pamilya sa buong probinsya. Kaya sa ngayon ay bahana sa maraming lugar dito sa Cabanatuan City. Katunayan, ay mismo sa opisyal na kausap natin dito sa syudad, ay may 89 na barangay. Halos lahat ito ay bahang-baha. At yung 19,000 na mga sa kanyang tutok lang dito ng tubig sa Bustos at Ipo Dam. 7 bayan sa Bulacan ang inaasahang maapektuhan nito. Nagpatupad na ng forced evacuation sa mga pusa at paumbong. Pupunta sa San Roque Dam ang pinapakaw ng tubig dahil kulang pa ito sa reserba. Hindi raw katataka kung bakit nakakuha ng Gold Record Award si Pambansang Bay Alden Richards. Sa album launch pa lang kasi niya, kitang-kita na ang solid na suporta sa kanya ng fans. Sa chika nila, Nang marinig pa lang ang boses ni Alden Richards sa unang linya ng kanyang kanta, nakatutulig na ang hiyawan. Lalong dumagundong ang SM North Cinema paglabas ni Alden sa entablado. Pangalawang kanta ni Alden ang worship song na How Great Is Our God bilang pansalamat na tamasa. Gusto ko i-dedicate sana kay Lord kasi kung hindi para sa dahil sa kanya. Bilang theme song ng Alden. Finale song naman ang career single ng album ni Alden, No Wish I May.
pinakamainit na pagtangka ay dahilan kung bakit malaking tagumpay ang kanyang album launch at kung bakit tumanggap siya ng Gold Record Award. I'm very overwhelmed talaga, Tito Lar. Hindi ko naman expect na ganito magiging itsura. Kulang na po yung thank you, Tito Lar, to show them how grateful I am for everything that has been happening. Naroon din ang pamilya ni Alden sa pangunguna ng kanyang ama na tinatawag na ngayong Dar. And that's it for Sunday Chikan. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Chiki. Mga balita at sinusukan ngayong weekend at ingat mga kapuso ngayong may bagyo. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si PR Cangel. Ako si Jigo Manika, dito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan.